Can we stay low-key? Just like us, low-key lang kami. Bakit nga ba naging low-key ang Mikaya? Sa videong ito, ating alamin ang mga dahilan ng kanilang pagka-low-key na dahilan rin ng pangungulila ng kanilang mga fans. Pero una sa lahat, bakit nga ba nabuo ang Mikaya? At kung ikaw ang tatanungin, bakit ka na-hook sa tambalan nila? At saan nagsimula ito? Sa lahat ng OG ship, marami ang nagsasabing mas malakas at popular talaga ang tambalang Mikaya na binubuo ni Mika at Aya ng Filipino P-pop girl group na BINI. Bagamat itinuturing na malakas, ito rin ay inilalarawan bilang low-key sa ilang kadahilanan. Isa sa mga nagustuhan ng mga fans ay yung dynamics ng dalawa at yung chemistry na tinatawag nila. Sina Mika at Aya ay tinaguri ang mga visual ng grupo at madalas na sinusuportahan ng mga fans ang mga miyembro na kanilang pinapalagay na maganda at parehong kilala ang kagandahan ni Mika at Aya sa masa. Ang kagandahang ito ay madalas na nagbibigay kalakasan sa isang ship kung saan lumikha ang mga fans ng content na nagbibigay diin sa kanilang physical appearance. Bagamat may kanya-kanya namang angking ganda ang walo, talagang sadyang nag-match lang ang dynamics at chemistry ng Mikaya. Tulad na lamang sa mga videong ito na nagbibigay daan kung bakit mas minahal ng mga fans ang ship nila. At hindi lang yan, kasi naman, mismong mga family members at friends ay paborito rin ang kanilang ship. Kaya mga dilulu, tuwang-tuwa. Bias sa BINI bukod kay Aya. Dami, lahat sila. Bias gani Mika. Mika? Oo. Ngano Mika man? Ano yung bias? Ano sasabihin niya? Cute na! Nickname niya. Alam mo yung nickname ni Mix Pete Aya? Ano? Ah? Pwede ayaw mo nang gumawa niyan? Main ship in BD is Mika Aya. Oh my gosh. Mikaya ka ba? Of course, yeah. Naman. Fave ship sa BINI, Mikaya. Isa rin sa mga dahilan ay ang pagkakaiba ng kanilang mga personalidad. Opposite attracts, ika nga. May magkaibang personalidad si Mika at Aya na find intriguing pero nakakatuwa at hinahanap-hanap ito ng mga fans. Ang pagkakaibang ito ay madalas na nagugustuhan ng mga fans dahil si Aya ay expressive at vocal sa kanyang nararamdaman, habang si Mika naman ay tahimik lamang at kung tawagin nila ay nonchalant. Isa sa mga nakakaintrigang ganap nila ay yung minsang hindi pinansin ni Mika si Aya sa isang event, na labis namang ikinalungkot ni Aya. Kaya ang pagbabati ng dalawa ay labis na ikinatuwa ng mga fans nang kinikwento nila ito sa kanilang mga live stream. Tulad nito. Sabi ko, are you mad? Galit ka ba sa akin? Sabi ko, galit ka ba sa akin? Sabi ko, ha? Tapos siya parang, ha? Ha? Ganun talaga siya parang, ha? Sabi niya, kasi tinitingnan kita sa performance, tapos hindi mo ko tinitingnan pala. Parang gumaganon lang ako, hindi mo tinitingnan. Sabi ko, galit ka ba sa akin? Tapos sabi ko, no! Tawa lang siya ng tawa. Siya ako, sabi ko, ha? Ano? Ano? Hindi ako galit. Tapos ako parang, yun na, na-overtake your stuff. Utak ko parang, Kasi pag nag-perform ako, ang nakikita ko lang, like, sa front perspective ko, yun yung inaano ko. Ay, hindi ko lang yung nakikita ko. Sabi niya, wala lang, feeling ko like galit ka sa akin or like, galit ka rin ba like outside performances? nakagano na talaga. Paiyak na ako. Tapos sabi niya, wait, are you crying? Sabi niya, umiyak ka ba? Tapos gumaganon siya, tapos gumaganon siya, tapos umiiyak na siya.
Hoy, umiyak ka ba? Gumagano ako, tapos gumagano ako. Patingin nga, gumagano ako sa cup niya. Gusto ko ganun na. Sabi niya, hindi ko alam. Parang ikaw yung baby dito ha, yung mas bata, yung gano'n. Natatawa yung girl. Ano nangyari sa Mikaya? Ay, may aminin na si ate. Nag-joke lang naman. Parang, gano'n. Tapos sabi yung Stacy, Tapos biglang nag-hug kami. hinag niya ako, kasi gano'n niya, gano'n siya. Tapos may sinasabi siya, hindi ko maintindihan. Sabi ko, ano? Gano'n ako. Ginaganon ko. Ikaw mismo ko, no? Ayun, gano'n. Tapos sabi niya, gano'n siya. Tapos doon na talaga, Sobrang nakakatawa. Sabi ko, oo, miss kita, yung mga ganun siya. Sabi ko, ay, syempre na-miss rin kita. Kasi ayaw niya akong bitaw, like, grabe yung pagkagyan, ganun pa siya. Sabi siyang, ano? Hindi kita maintindihan. Sabi kong gano'n. umiyak na ako. Kasi like, cool talaga ako. Like, Para sa akin naman, ang nag-click rin sa dalawa ay kung gaano sila magkasundo sa lahat ng bagay. Madalas na sinusuportahan ng mga fans ang mga miyembro batay sa kung gaano sila magkasundo. Sa mga nakikita naman ng mga fans, ang dalawa ay magkasundo at madalas magkasama. Kamusta po Toronto? Muna. At kung sa personalidad naman, expressive si Aya, ito namang si Mika ay madalas nagbibigay ng serbisyo kay Aya. At dahil nga madalas silang magkasama, kaya madalas naaambunan ng act of service nitong si Mika, si Aya, na naa-appreciate naman ni Aya. Kaya ang mga fans, nakikita nila na nakakakilig ito at dito na nagsimula ang pagiging delulu. Tulad nito. you know, I also want to commend Mika. Ayun na, mag-ingay na naman kayo, mga may kaya kayo. Puro may kaya na naman makakita ko. Kailangan. Ito naman, oh. I love Mika, Mikaya. No, pero, you know, I adore Mika and I commend Mika because, you know, she may act like a, I don't care type of person. Parang, I'm strong, I don't care. But she's a silent angel. Why silent angel? Kasi parang literal silent pero she's there helping you. And then Mika is always the person who checks up on me. Like example sa training pa ng time ko tapos biglang on the side lang, hey, are you okay? Parang ganun. You know, it's the little things. And then she's always the person who opens the door for everybody, who fixes stuff for everybody. Yung mga little things na that really matters a lot. Ayun, that's Mika. May pa-flower si Mika Lim. Yay! Nakakilig naman! This is the first time Mika sent me flowers. Thank you, Mika Lim. Yay! Kinikilig ako. Eto pa, isa rin ito malaki rin ang factor ng paggagawa ng mga fictional stories ng mga fans. Aminin! Mga fanfics at AUs na lumilikha ang mga taga-suporta ng Mikaya ng mga kwento at alternate universes kung saan romantikong nakaugnay si Mika at Aya. Nililinaw ng mga naratibong ito ang kanilang mga personalidad, relasyon at potensyal na romantikong interaksyon na minsan nauugnay nila sa totoong buhay at doon minsan nawawala sa boundaries. Siyempre ang kanilang mga edits at fan arts dahil lumilikha ang mga fans ng visual content tulad ng mga edit at fan arts na nagpapakita ng strong bond ni Mika at Aya. Madalas na ipinapakita nito ang kanilang paniniwalang visual na pagkakasundo ng dalawa at romantikong chemistry. At ang mga posts sa social media na umabot ng 1 billion views, as in 1 billion views sa TikTok, ay talagang nagpapatunay na malakas ang hatak nila Mika at Aya sa mga tao. Ipinapaabot ng mga fans ang kanilang suporta sa ship sa mga platform ng social media tulad ng Twitter o X, TikTok, FB, YouTube at Reddit. Madalas nagbabahagi ang mga fans ng nililikha nilang content, nag-uusap tungkol sa kanilang mga favorite moments at nakikisali sa mga diskusyon tungkol sa ship. Ikaw ba? Ano ba ang isang pinakapaborito mong moments ng Mikaya? Pero eto na nga,
Dahil din doon biglang lumakas ang bagyong Mikaya, kaya naglipa na rin ang mga dilulu. Kahit walang masyadong fan service ang dalawa, ay mas lalo pang lumaki ang fandom nila. Kaya ilang mga taga-suporta kinailangan na ring prinuhan at punahin dahil sa labis na pagiging sobrang kilig at pagiging delusional o pagkakaroon ng dilulu behavior na tumutukoy sa labis na pag-iimahinasyon at pagwawalang bahala na sa realidad. Ang ganitong pag-uugali ay nagdulot ng pangamba tungkol sa pagrespeto sa personal boundaries ng mga membro. Agad itong binigyan diin ni Aya sa kanyang Kumu Live na minsan sila na lang ni Mika ang napapansin. Tulad nito. Kasi, kaya puro kayo, Mikaya lubog. Ano ko sa inyo, bugbog ko kayo. Joke lang, ay, bad joke. Wala lang, buang man, sa man mo, oy, ano man, oy. Ay mo anak ba? Hindi, pero I know, pero yeah, actually minsan na ako na paano ba yan? Bakit naman kayo ganun? Kasi parang ayaw niyo tuloy na maging close kami or something. Pero minsan din pag minsan din kasi, too much din kasi. Kaya na-gets ko din na parang nakakaano nga siya. Especially, I think it started that time na nung nag-live kami OT, tapos yung example, kung di ko lang katabi si Mika, parang, it's rude kasi talaga, for me ba't naman gano'n? Yung parang, pinapaalis nyo yung ibang girls porket hindi kami, magkatabi ni Mika, na parang, huy, it's OT8 kong live. Diba? I mean, I get it na, siguro may mga kinikilig talaga sa interaction namin ni Mika. But I hope like you also respect other girls. Kasi, sabihin hindi lang naman kami ni Mika ang members. I mean, I feel like you'd be a real or genuine Mikaya fan if you respect the girls than other. Dahil doon, parang, tuloy, I think that's where it started na parang we were very conscious tuloy with the actions that we would make. Na for example, konting galawan lang namin. Parang, let's not make something na, yun, sobrang madilulu din sila na puro yan na lang ifo-focus. Ganun. There's actually times before na bawal kami, pinagsabihan na kami na parang, hindi naman sa management, pero parang kami na lang din na consciously na parang, kasi naging conscious tuloy kami kasi really care about, na ayaw namin na sobrang kami na talaga lang yung focus. Kasi, yun, Bini is not just Aya, Mika. Bini is Joanna, Colette, Gwen, Maloy, Aya, Gina, Stacy, Mika, diba? Ganun. For me kasi, if you truly support me, you have to support the other girls. Parang, ako na lang, don't support me na lang if it means you have to disrespect the girls. Kasi for me, parang, in a way, hindi tuloy siya genuine. Kasi I am not, I'm not just Aya. I'm Bini Aya. I'm part of Bini, in which in Bini, yun nga, there's 8 girls. Ganun. At dahil sa pagiging dilulunga, ay wala nang nais ang mga fans kundi ang lumayag ng lumayag ang Mikaya at nawala na sa frame ang 6 na membro na hindi naman sinang-ayunan nila Mika at Aya. Kaya dito na nag-umpisa ang salitang low-key sa kanila. Halos wala na ngang interaction on stage or on cam, kaya napagdesisyon na nila Mika at Aya na maging low-key in public. Kaya mga fans ng Mikaya nangungulila na sa banding ng dalawa. Ito ang naging resulta ng pagiging sobrang dilulu ng mga fans, kaya minsan na-awkward na sa mga paired ship ang mga imahinasyon at pinaggagawa ng mga content. Isa rin sa dahilan ng kanilang pagiging low-key ay ang konting interaction lang ay magkukos agad ng hiyawan sa mga fans na magiging dahilan na made-distract ang ibang mga Bini members tulad nito. Ayoko na. Bakit di mo inaano si Ate Maloy? Sino? Hindi niyo siya pinapansin. Sino mo?
May ilang fans din ang nagpahayag ng hangaring panatilihin ang respectful distance mula sa personal na buhay ng mga miyembro, na kinikilala na ang pag-shipping ay isang anyo lamang ng entertainment at hindi isang salamin ng realidad. Ang sentimyentong ito ay nagdulot ng isang mas low-key na pagtanggap sa Mikaya ship. Maaaring hindi marami ang mga interaksyon ni Mika at Aya at sa totoo lang, naging mahirap ito para sa mga taga-suporta nila na makahanap ng mga kilig moments o mga patunay na sila ay naging close noon para sana ay masuportahan ang kanilang ship. Pero mas nakokontento na lamang ang mga fans sa mga dati nilang mga Kumu live video. Bagamat hindi na masyadong nagbibigay ng fan service ang Mikaya, pero dahil sa mga old videos ay nagdulot pa rin ito ng maraming speculations and interpretations na mas dumami pa halos ang kanilang mga fans. Napaka-ironic nga no, sila pa yung low-key na pero mas dumarami pa pala. Pero gayon pa man, ang Mikaya ship ay isang popular na ship sa loob ng fandom ng BINI. Ngunit ang low-key nga lang at nagpapakita ng isang balanse sa pagitan ng excitement at respeto sa personal na buhay ng mga miyembro. Bagamat natutuwa ang mga fans sa paggawa ng mga content at pagpapahayag ng kanilang suporta, sila rin ay maingat na sa hindi pagtawid sa mga boundaries o paglagay sa labis na spekulasyon. Pero ngayong marami na silang brands na ini-endorso, mukhang mga brands pa ata ang lalayag sa ship na ito dahil alam nila kung gaano karami ang nahahatak ng dalawa. Tulad nito. Pero feeling namin lahat kami nanalo sa game na yon dahil yung tumpak na tumpak yung feelings namin sa excitement namin sa mangyayari. Double cheesy hamburger. Isa. Pero isang chicken, isang spaghetti, isang chango. Super meal wala. Okay. Ako rin. Ganun. Super meal. Ha? Yung mga Mikaya hearts niya, ha? Stacy. At aasahan ng mga fans na dadami pa ang fan service ng dalawa. Pero gayon pa man, still put respect and boundaries at huwag masyadong invested. Tamang abang-abang lang sa mga susunod na ganap. Pero sabi nga ng ibang mga fans, iba pa rin talaga ang off-cam bonding ng dalawa na mas nakikitaan nila ng genuine na layag. Dahil doon, mas totoo at lumalabas ang kakulitan ng dalawa, lalo na si Aya. Kayo rin ba? Pero ikaw, Mikaya ka ba? Anong mga moments na nahatak ka nila at saan ka nagsimulang maging Mikaya? Are you okay? I'm great. She's great but she's crying. Ganyan yan, pero alam mo, grabe rin yung ilang yan, kanina pa. Ay, kasi sinasabi na parang bakit ako yung lagi na